Magandang umaga po. Asik Domingo, Dr. Domingo. Good morning, sir. Hi, good morning, Kong Erwin. Magandang umaga po and kay Aljo na rin. Good morning po. Yeah. Sir, ano ho ang si Speaker po last Thursday gave me an instruction na pag-aralan with other congressmen, lawmakers to push for or file a resolution in aid of legislation. Siya po yung pinaka-author na bigyan na ng discount sa mga cancer patients natin, dialysis patients natin para makamura dahil mga lifetime lingering illnesses po ito. Ano po ang basa nyo rito? Ano ho ang take nyo rito bilang health professionals po, bilang aside sa being a member of the government, do you think this will greatly help our people na may mga cancer at dialysis, Dr. Domingo? Thank you so much, Kong Erwin. Napakaganda ho ng tanong actually dahil saktong-sakto Kong. Ako po yung chairman, not only the spokesperson of the DOH, pero ako po yung inatasan ni Secretary Erbosa na mag-chair ng Benefits Committee ng PhilHealth. Opo. Nakamonitor po ako kanina dun sa interview nyo kay Dr. Degrano. Actually, sang-ayon po kami sa DOH, no? Kung ang PhilHealth ay makakabayad on time, we might actually not need to increase the rates, no? This is a very good discussion and we thank the speaker, no, and I'm sure sir kayo rin po, your good self, for actually bringing it to the mainstream discussion. The fact na ang pinakamataas na opisyalis ng Kamara ay nagsasabi kailangan talagang diskwentuhan ang singil sa mga taong may cancer, sa mga taong may dialysis. Agree po ang DOH niyan at yan nga po yung dahilan kung bakit ang utos ni SecTed is i-review hindi lang ang benefit packages. We are one with you, sir, and speaker, no? Na kaya yung marching order sinabi, dapat ang mammogram at ultrasound kasama na, no? Sinabi po ninyo ni speaker yun. Nag-uusap kami ni SecTed. I think within 1 week, pinataas kagad namin dun sa sa PhilHealth, sinama na kagad sa primary care. Now, speaking of the discounts, medicines, I was also listening, sir, to your discussion. Malaking factor sa out-of-pocket sa binabayad mula sa bulsa ng ating kababayan ang mga gamot. At karaniwan ay napansin po namin sa merkado, ang markup po ay mataas dahil sasabihin ng ating mga drug manufacturers kasi binabawi nila yung middleman, no? May mga ganyang usapin or yung sa usapin ng procurement, sasabihin nila hindi namin alam kung ano yung demand na sinasabi, gaano karami bang pasyente. So this opportunity, when the speaker says bring the costs down, it's actually a very strong signal po na natutuwa kami sa DOH kasi meron kaming legal backing, meron kaming kumbaga champion kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez at sa inyong butihing pagkatao Kong Erwin na kami ay sasandal sa inyo na meron kaming meron kaming mandate from above na kailangan ayusin to. Good na good po kami dyan. Right. Sir, matanong ko lamang, would you by any chance a list na kung ilan po ang may mga cancer natin ng mga patients at diabetic patients, yung mga nagkaka-dialysis na 3 times a week, meron ho ba kayo dyan readily available na figures? I believe itong diabetic po, sir, patients natin nasa 1 million na po, tapos ito may mga cancer po natin nasa almost 100,000 po yata, Dr. Domingo. Tama kayo dun, Kong, no? You are actually asking the right question, sir. You're asking for a registry of the patients para sa mga nakikinig nating kasamahan sa health information systems. Ito na. Ito yung sinasabi namin na talaga na dapat talaga meron tayong directory kasi para natin mamamonitor ang progress kung wala. So, the quick answer, sir, to your question po is merong mga registries pero usually ang may hawak po nito is yung mga specialty societies or yung mga hospitals. Yan po yung dahilan kung bakit dun sa Universal Healthcare Act sinabi po ng batas ng Senado at Kamara as early as 2019, PhilHealth should be the central repository of health information and data. Ang tawag po nila dyan is yung National Health Data Repository. We are working on it, sir. Although nakita nga namin na operationally, sabi kasi ng PhilHealth baka daw hindi
hindi sila. Sabi namin, well, kung hindi kayo, sabihin nyo na kagad para mahanapan natin ng tamang ano. Pero sir, alam nyo ba kung bakit PhilHealth? Kasi sila yung at this point po mas maganda pa nga yung data nila na hawak nila mawalang galang kumpara sa Philippine Statistics Authority. Opo. PhilHealth has information on 93% of the population of the Philippines. And when we say information, not just names but addresses and even yung mga claims data, napakalaking opportunity po nung big data na hawak ng PhilHealth. And we are one with you na dapat yung registry ng mga diabetic, mga cancer patients, i-connect na natin doon para meron tayong tracking at pwede nating pababain ang presyo ng kanilang mga serbisyo. Ayan. Sec Albert Domingo, DOH spokesperson. Sir, again, salamat po sa oras na binibigay niyo po sa amin. Magandang umaga, mabuhay po kayo at ang DOH. Anytime, Kong Erwin, Aljo, magandang umaga po and have a great week ahead. Thank you po.